Okay, magandang araw muli mga kababayan. Pag-usapan natin ngayon itong rally dito sa may September 21, no? Araw po ng linggo yun. Bukas na po, kasi araw ng Sabado ngayon. Ayan, kasi meron tayong pakikinggan na video, yung pahayag ni, ni General Pokis, no? Kung sakaling magkaroon ng rally nga dito sa may Luneta Grandstand, maging sa EDSA Shrine, kung saan maaaring magkaroon ng kaguluhan mga kababayan. Ito, pakinggan natin mga kababayan itong pahayag ni General Pokis. Yung September 21 kasi napakagandang petsa yan, dahil linggo. So maraming dyan, makante yung mga tao, walang opisina, walang pasok. Wow. Pero yung sa Luneta Rally na yan, ang problema dyan, yung mga nag-organisa, mga leader sa Liberal Party, kasama yung mga Liberal Party rin na Catholic Church, yung mga sa administration nakatago, saka yung matindi dyan, yung kasama nila, napakabayan lahat ng mga komunista. Eh, meron pa din mga intelligence report na guguluhin yan ng mga komunista, yung rally na yan. Gusto nila matulad tayo sa Nepal, sa Indonesia, at may kaguluhan. Yan ang ayaw namin sa United People's Initiative. Dapat, kung ano man protesta tayo, dapat umayon pa rin tayo na walang karahasan, walang bloodshed na ganyan, walang kaguluhan, walang nasisira. Yun pinatunayan namin dito sa 3 araw namin doon sa Batasang Pambansa, 3 araw na protest rally, kung saan napapaba natin si Speaker Martin Romualdez. Ayan, mga kababayan, kasi mayroong dalawang rally na gaganapin, dito sa may Luneta at dito sa may EDSA Shrine, tsaka sa EDSA Monument, at itong sa may EDSA Shrine, mga kababayan, ito yung mga talagang sinisigaw nila ang pagbaba ng Pangulong Bongbong Marcos. At ito naman, mga kababayan, itong kabila na to sa may Luneta ay iba't ibang grupo sila, mga kababayan, Diyan yung mga kababayan black, yung mga sa simbahan, at iba't ibang grupo pa, mga kababayan, na ang pati mga dilawan, Diyan iba't ibang grupo yan diyan. At ang sinisigaw nila ay yung pagbaba nga, yung pagpigil ng korupsyon sa ating bansa. At hindi nila sinisigaw yung pagbaba ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Bali, dalawa, Pero darating pagdating ng hapon ay yung taga sa Luneta ay pupunta sa EDSA Shrine at magtatagpo sila ngayon doon, mga kababayan. Nitong sinasabi ni General Pokis, mga kababayan, ay maaaring magkaroon ng kaguluhan, Kasi nga, mga intelligence report niya na natanggap nila ay mayroong mga makakaliwang grupo na kung saan talagang manggugulo dito, Kung sakali manggulo, mga kababayan, ay pwede, na magdeklara ng martial law itong si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya delikado, Talagang masyadong masyadong maaaring maglulot ito ng matinding kaguluhan. At yung nagsabi nga ni General Pokis, yung nangyayari sa Nepal at sa Indonesia ay pwedeng mangyari, Maggugulo sila, magkakaroon ng kaguluhan, at maaring puntahan yung mga ibang politiko na kung saan harasin itong mga politiko na kung saan suspect sa pagnanakaw nga sa kaban ng bayan. Magkaroon ng pagsusunog, nakagaya sa nangyari sa Nepal, at yun nga magiging dahilan ito, ng Pangulong Bongbong Marcos na deklara ng martial law. Bakit ba ayaw ng mga makakaliwang grupo na ng mga makakayang black na hindi niya sinisigaw yung pagbababa ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Kasi natatakot sila kung sakaling bumaba si Pangulong Bongbong Marcos bilang isang pangulo ng ating bansa, ay siguradong papalit dito ay si BP Sara Duterte, Yan ang ayaw na ayaw nila, mga kababayan, na si BP Sara ay umupo na bilang Pangulo ng Pilipinas. Alam naman natin, talagang nung kapanahon ng tatay ni BP Sara ay talagang binakbakan ito, itong NPA na to, At sa panahon ni Pangulong Duterte ay talagang humina itong mga NPA na ito. Kaya yun ang kinakatakutan ng mga makabayan black at mga kaliwa na maupo si BP Sara bilang Pangulo ng ating bansang Pilipinas. Kaya gagawin nila, manggugulo sila para nga magkaroon ng pagkakataon itong si Pangulong Bongbong Marcos na magdeklara ng martial law at hindi ito maupo itong si BP Sara Duterte.
Ayan, kaya abangan po natin, ano. At sa bagong impormasyon, na gusto kong ibigay rin sa inyo mga kababayan, sa lahat ng mga dadako, no, dadaan dyan sa lugar ng EDSA Shrine o sa EDSA, ay lalo sa EDSA Shrine dyan, medyo umiiwas na tayo sa mga ganung oras kasi ang start ng event nila dyan, programa nila na sa EDSA Shrine ay 2 PM, no? Kaya pagdadaan po tayo sa EDSA, iwas na po tayo, no? Lipat kung pwede sa ibang lugar tayo dumaan, kasi nga sa EDSA pwedeng mag-block yan, magsara, no, yung EDSA, at maipit tayo mga kababayan, maipit kayo na dadaan dyan. Kasi meron akong nabalitaan, no, na may ilang bus na hihinto dyan mismo sa EDSA na yan, para tapos iiwan na yung bus na yan, at magkakaroon na ng pagbuhol-buhol ng trapiko dyan, hindi na makakaalis yung mga tao, at upang magkatipon-tipon na talaga ang tao dyan, upang magkaroon ng people power talaga. Kasi iba yung sinisigaw ng kabila, iba rin ang sinisigaw ng sa EDSA, na iba bumaba nga itong si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya pa nagkaroon po ng people power, ay sigurado na, no, yung pagbaba nitong ni Pangulong Bongbong Marcos. At hindi natin alam kung anong klaseng kaguluhan ang pwedeng mangyari nito, no, sa rating September 21. Kaya yan, at patuloy natin suportahan itong rally na ito mga kababayan, kasi nga linggo to, karamihan to walang pasok, siguro ang dadagsain to ng maraming mga Pilipino. Kaya ito nga si General Pokis ay sinasabi ng mga ilang general na, no, ay galit na rin pati itong mga AFP, FANP mga kababayan. Hindi lang sila nagsasalita, pero talagang naglalapas sila ng galit. Kaya maaring hihintay lang itong ng AFP at saka PNP na kung saan magkaroon ng pagdagsa ng maraming tao dyan sa EDSA, at sumuporta itong mga AFP, PNP dito sa taong bayan, ano, kasi nga talagang hindi naman ang sumpa naman ng bago ka pumasok sa AFP at PNP, meron diyan silang tinatawag na code, no, ng military code na sabi, I am a Filipino soldier, I will support and defend the Constitution of the Republic of the Philippines, no. Kaya talagang dapat dependahin nila ang Constitution ng Pilipinas. Sino ba ang Constitution? Tayong mga Pilipino, tayong Constitution. Kaya dapat tayong depensahan ng AFP at military, hindi itong mga politiko na to, no. Kasi sa nakikita po natin, no, nangyayari, iniingatan ng mga rally dyan sa may kongreso, maraming mga kapulisan dyan talagang nakabalandra sa may gate, at iniingatan, pinoproteksyon na nila itong mga tao dyan sa kongreso, kung saan dapat hindi na pinoprotektahan yan, dahil nga dyan nakatira yung mga buhaya, yung mga nagnanakaw sa kaban ng bayan mga kababayan, di ba? Dapat tayo mga Pilipino na kung saan nagbabayad ng tax, no, nagpapasweldo sa mga government, ang mga official, dapat tayong protektahan nitong mga kasundaluhan natin mga kababayan. Pero sabi ng General Pokis ay talagang galit na rin itong AFP and PNP, no. Hindi lang sila nagsasalita kasi naka-uniform yung mga yan, no. Talagang sumusunod sa chains of command. Kaya pero galit na kasi yung mga pamilya nila, taong bayan din yan mga kababayan, taong bayan din yan Kaya ito, no, at tayo patuloy magpagmatsyag, at pag tayo uatin sa may rally sa September 21, maging maingat tayo, no, makiramdam tayo ng mabuti. Baka pagdating natin doon magkaroon ng kaguluhan at maipit tayo sa kaguluhan, no, at masaktan tayo, no. Kaya dapat medyo wag tayo pupunta sa gitna, medyo mapagmatsyag sa medyong gilid-gilid na tayo, kasi baka pag sa gitna tayo magkaroon ng kaguluhan, maipit tayo doon at masaktan tayong mga kababayan. Kaya yan, at patuloy natin suportahan, no, yung panisigaw ng taong bayan sa tong rally nito, na talagang parusahan itong mga politiko na nag-aabuso, ng gagahasa, no, sa kaban ng ating bayan. Kaya kung bago na kayo, ganito lang ating update mga kababayan. Kung bago na kayo sa aking channel, please like and subscribe para updated kayo sa aking ginagawang upload video. Okay, bye bye po and God bless.